Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Marshall ay Regalado. Ang aking tatalakayin ay ang papel o tungkulin ng computer sa pagtuturo at ang o elektronikong kagamitang pagtuturo. Ang papel o tungkulin ng computer sa pagtuturo. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang tungkulin ng computer sa pagtuturo. Ang computer ay mahalaga sa pagtuturo dahil nagbibigay ito ng mga modernong paraan ng pag-aaral tulad ng educational na software at apps na nagpapadali sa pag-unawa ng mga konsepto at nagbibigay ng mas interactive na karanasan para sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng computer ay mahalaga rin para makapag-access ng mga impormasyon at pagkikipagtalastasan sa ibang tao o sa iba't ibang panig ng mundo. Ako ay may 5 halimbawa ng tungkulin ng computer sa pagtuturo. Isa na rito ay ang pag-access ng impormasyon at learning resources. Ang computer ay nagbibigay ng mas malawak na access sa impormasyon at learning resources tulad ng mga libro, artikulo, at educational websites. Ito ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magkaroon ng malalim na kaalaman at mga sangkap na kailangan nila sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, pagpapalawak ng access sa edukasyon sa pamamagitan ng mga online learning platforms at educational websites. Ang computer ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na maka-access pa rin sa edukasyon kahit saan at kahit anong oras. Ito ay nagpapalawak ng access sa edukasyon at nagbibigay ng mga oportunidad sa mga individual na hindi gaanong accessible ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo. Pangatlo, pagpapaunlad ng mga kasanayan sa teknolohiya. Ang paggamit ng computer sa pagtuturo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na maunawaan at ma-develop ang kanilang mga kasanayan sa teknolohiya. Ito ay mahalaga sa mundo ngayon na malawakang gumagamit ng teknolohiya sa iba't ibang larangan. Pang-apat, pagpapahusay ng pagtuturo at pag-aaral. Ito ay maaaring gamitin upang mapahusay ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Maaaring gamitin ang mga educational software at application upang gawing interactive at engaging ang mga lesson. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na pag-unawa at mas mataas na kahusayan sa pag-aaral. Panglima o ang panghuli, pagpapalawak ng mga learning opportunities. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga virtual field trips, online courses, at iba pang mga learning opportunities na hindi gaanong accessible sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na kaalaman at karanasan sa mga mag-aaral. Ngayon naman ay dadako tayo sa elektronikong kagamitang pagtuturo. Ang elektronikong kagamitang pagtuturo ay may napakalaking papel sa edukasyon sa panahon ngayon. Ito ay nagbibigay ng mas interactive at engaging na paraan sa pagtuturo ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng mga elektronikong kagamitan tulad ng mga computer, tablets, cellphones at iba pang mga teknolohiya, mas mapadaling maipaliwanag at maipakita ang mga konsepto sa mga mag-aaral. At mas nagbibigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mag-aral sa kanilang sariling takdang oras at mabilisang ma-access ang mga learning materials. Kaya naman, mahalaga ang elektronikong kagamitang pagtuturo sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapabuti ng kasanayan sa mga mag-aaral. Ako ay may 5 halimbawa kung bakit nga ba mahalaga ang elektronikong kagamitang pagtuturo. Una, ito ay may interaktibong pagtuturo. Ang elektronikong kagamitang pagtuturo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makisali at makilahok sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng mga interactive na aktibidad. Pangalawa, madaling access sa impormasyon. Sa pamamagitan ng elektronikong kagamitan,
ang mga mag-aaral ay mas madaling makakuha ng mga impormasyon at makapag-aral sa kanilang sariling takdang oras kahit saan at kahit anong oras. Pangatlo, pagsasama ng multimedia. Ang paggamit ng iba't ibang media tulad ng video, audio, at graphics sa pagtuturo ay nakakatulong na mas mabilis sa pag-unawa at retensyon ng mga impormasyon ng mga mag-aaral. Pang-apat, personalisadong pag-aaral. Ang elektronikong kagamitang pagtuturo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magkaroon ng personalized learning experience na nakabatay sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Panglima or ang panghuli, pagpapalawak ng kasanayan sa teknolohiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo, ang mga mag-aaral ay natututong maggamit at makisalamuha sa iba't ibang teknolohiya na nagbibigay sa kanila ng mas magandang preparasyon para sa kanilang hinaharap. Yun lamang po at maraming salamat.